wag lang tayong magpapatalo. Kung ikaw ay nag-iisa sa landas na iyong tinatahak, huwag mawawala ng pag-asa sa miting pakikibaka. Si Julio at Julia, kambal ng tadhana, di susuko sa pagsubok. Sa kanilang paglalakbay patungo sa China, narating ni Julio at Julia ang Tibet. Tumigil sila sa isang monasteryo kung saan ginamot si Julia dahil sa natamo niyang sugat. Hating gabi, pinasok ni Ho Ching ang kwarto ni Julia upang tuluyan ang iligpit ang kambal. Nakita siya ni Julio. Tinulungan siya ng lider ng karaban at napabagsak si Ho Ching. Kinabukasan, kasama ng kambal sina Martin Garcon at Professor Ledoux at nakapasok na sila sa bansang China. Samantala, sa monasteryo, napag-alaman na nakuha na pala ni Ho Ching ang kasulatan ni Lao Tse mula sa kambal ng tadhana. Panibagong pakikipaglaban sa mga kaaway na padala ni Reyna Dowager. Naalaman ng kambal na wala na silang kapangyarihan at wala na rin sa kanilang pag-iingat ang kasulatan ni Lao Tse. Nakatakas sina Julio at Julia sa mga sundalo ng Reyna. Pumasok sila sa isang templo at sinabi sa kanila kung saan matatagpuan ang kasulatan ni Lao Tse. Sa kasamaang palad, hindi naman nakatakas sina Martin at Professor Ledoux sa mga sundalo ni Reyna Dowager. Ang labanan para sa mga kasulatan. Ligtas na tayo rito mula sa labanan. Hindi naman po problema yon. Yung kasulatan po ang kailangan namin. Tapos hahanapin namin ang aming mga kaibigan. Kalimutan ng mga kaibigan. Kalimutan na ninyo lahat ngayon. Makabilanggo ko kayo ngayon at sundin nyo ang gusto ko. Pati bong Julia! Takbo! Bilis! Bitiwan mo siya! Kung mahal mo ang kapatid mo, gagawin mo ang sasabihin ko. Ano bang kailangan mo sa amin? Hindi ang buhay nyo, munting binata, kung yun ang kinakatakutan mo. Sa katunayan, gusto ko ang manatili kayong buhay sa loob ng mahabang panahon. Nakasalalay sa inyong dalawa ang aking kinabukasan. Huwag kayong mag-alala, ipagtatanggol ko kayo. Ngayon, talian na sila. Oo, Master. Nahuli namin sila habang tumatakas sa tindahan. Mga inutil kayong lahat. Wala akong pakialam sa mga banyaga. Yung kampal na tadhana ang hinahanap natin. Nakalimutan niyo na ba yan? Alam ko yun, pero akala ko hindi ka nag-iisip. Malinaw yun. Sana iniligpit niyo na lang sila at itinuloy yung paghahanap sa kampal. Commander, yun ang sinabi ko sa kanya. Natutuwa akong marinig yan. Sige, simula ngayon ikaw na ang mamumuno sa mga sundalo. At ikaw naman, siguraduhin mo ang parusang kamatayan para sa mga pinagko. Siguro naman magagawa mo na yan ang tama. Oo, Commander. Nagmukha akong gunggong sa harap ng aking commander. Magbabayad kayo. Baralin sila, pero siguraduhin daan-daan silang mamamatay. Pasensya na kung ganitong kahantungan natin, Professor. Hindi kailangan, Martin. Gusto kong maging bahagi ng mga pangyayaring ito. Pero alam kong hindi niyo gusto magtapos ng ganito. Walang makapagsasabi kung ano ang mga posibleng mangyari. Ngayon, ano bang hinihintay nyo? Palipitin ang baral! Si Kari! Paano siya nakarating dito? Pabutukan siya! Pagkakataon lang. Tama kayo, Professor. Ang malas mo lamang, kaibigan!
yung sakit ng ulo sa amin ngayon. Hindi kita kilala, Ginoo, pero malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Professor, pinakikilala ko si Kung Lee, ang nagligtas sa buhay ng kambal. Siya ang sinasabing pinakamagiting na pirata sa buong karagatan ng China. Kapag may kumontra pa, tuturuan ko siya ng leksyong hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Maniwala ka. Siguro saka na lang muna natin ito pag-usapan, mga Ginoo. Umalis na kaya tayo ngayon dito? Taksil! Kalabang ka ni Reyna Dowager! Bibitayin kasi ginawa mo! Dapat kang matuto kung kailan tatahimik. Dahil kung hindi, puputulan kita ng dila. Ang mabuti pa, dumapa kayo lahat sa lupa! Humalik kayo sa lupa dahil kung hindi, mawawalan kayo ng binte para makatayo. Isa man sa inyo hindi tatagal sa aking mga bangka. Hindi kayo matatapang para maging pirata. Bantayan ninyo ang mga asong pangaw na to habang umakit ako sa pader. Pag kumilos ang inyong mga mata, yun ang huling pagkilos nyo sa mundong ito. Maliwanag! Sige na, umakit na kayo mga kaibigan. Maraming taon na nakalipas, Kung Lee, pero wala pa rin ako nakikitang kasing tapang mo sa labanan. Natutuwa ako sa muli nating pagkikita, kaibigan. Pero nasa ang kambal ng tadhana? Bago kami magkahiwalay, may pari nag-alok na sasamahan kami sa templo sa laban ng nayon. Kailangan nila makuha muli ang kasulatan. Sa palagay ko, naroon ngayon ang kambal. Kung pumunta nga sila sa templong nyo, kailangan nilang tulong natin. Alam mo ba, Martin, hawak yun ng mga paring tapat kay Ho Ching. Hangat lamang nilang mahuli ang kambal at dalhin kay Reyna Dowager. Sinabi mo bang, Ho Cheng? Ang akala ko ba napatulog na natin siya sa monasteryo? Ang alam ko, bilanggo na siya. Siguro nakatakas. Hindi mamamatay ang kampo ng kasamaan hanggat hindi nahihiga sa kanyang hukay. At kaya dyan, huwag na kayo magtangkang kumilos. Palang inyong kakainin. Master Ho Ching, may nagsabi na papunta na rito si Pudong. Kung ganon, mas kailangan na nating umalis kayo dito. Pwede tayo makipag-usap kay Pudong. Hindi pa uli ang lahat para ibigay ang kambal kay Reyna Dowager at bigyan tayo ng pabuya. Hindi ko kailangan ng kanyang pabuya, Wuklo. Ang gusto ko, mapasailalim ko siya. Ang mga batang ito at ang kasulatan na magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Ngayong hawak ko na silang dalawa habang buhay na mag-aalala ang Reyna na baka paghawakin ko ng kamay ang dalawa at maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Wala ka bang balak na palayain ang mga tao mula sa kalupitan ng Reyna? May kapangyarihan kang gawin yun kung ibabalik mo sa amin ang kasulatan ni Lao Che Ho Ching. Kahit na mabalot pa kayo ng mga alamat, makainutil pa rin kayo mga bata kayo. Wala akong pakialam sa mga tao maliban sa pamunuan sila. Isakay sa karuwahe mga bubuet. Aalis na tayo ngayon din. Kailangan ko tumira sa ibang lugar dahil may patong akong pabuya mula sa Reyna. Hinahanap ako kahit saan. Kailangan ko magtago. Tama ang ginawa mong pagliligtas sa kambal. Maraming gabi ng pagtatago. Tinatanong ko ang aking sariling dangal. Pero ilang ulit pa rin kami nakikita ng kambal. Noong magkita kami ni Pudong sa Greece, alam ko tinalaga sa akin ang tadhana ang isang misyon. Noon ako nagpasyang sumapi sa lihim na samahan para sa kalayaan. Walang sino man ang susuong sa panganib na ginawa mo. Lalo't may nakapatong na pabuya ang Reyna para sa'yo. Malapit na ang templo. Ha? Manalangin tayo. Dumating tayo sa oras. Napakatahimik dito. Baka nabihag na sila ni Ho Cheng. Posible yon. Julia, nararamdaman mo bang Oo, Julio. Sila Tito Martin. Narito lang sila. kailangan ipaalam natin kay Tito Martin na naririto pa tayo? Kung wala ang kasulatan, wala tayong magagawa. Ilang segundo na lamang ang natitira, pero kailangan pa rin nating subukan. Magsisimula na ngayon ang kapangyarihan ni Ho Cheng. Tinatawagan namin ay kapito sa pitong kapangyarihan. Ipadala ang mensahe kay Tito Martin.
Inulit niyo pa ang kapanghasang yan. Mararanasan niyo ang sakit na di pa ninyo nararanasan. Ipasok sila sa karwahe. Paghiwalayin silang dalawa. Habang nabubuhay kayo, hindi na kayo maglalapit kahit kailan. Hindi na. Kahit habang buhay pa. Bakit, Martin? May problema ba? Naririto sila. Sino? Ang kambal? Oh, tinatawag nila ako. Hindi ko may paliwanag pero narinig ko ang kanilang mga boses. Malinaw, tinatawag nila ako. Tito Martin, narito kami sa likod lang. Pagkatapos, nawala na. Lumapit ka pa, kakalabitin ko to. Kung ganun, may mga kasama pala tayo. Nararamdaman ko, hindi natin kapanalig ang mga taong ito. Interesante mangyayari, hindi ba, Professor? Hindi mo naiisipin yung kusugat ng katulad ko. Bahala na muna si Kung Lee sa kanila. Tignan ko ang sugat niyo, Professor. Malalim ba? Hindi naman, galos lang ito. Alam ko narito lamang ang kambal. Kailangan natin silang hanapin. Umalis na tayo bago pa... Kung ako ikaw, hindi ko yan gagawin. Nasaktan ba kayo, mga bata? Walang ano man dito, Martin. Pwede ba natin ito pag-usapan upang walang sino mamasaktan? Pababain mo na mga bata sa karwahe. Oh, Kotsilyo sa lalamunan ni Julia. At isang salita ko lang sa kasama ko, mamamatay si Julio. Kung lalapit kayo, mamamatay ang kambal. Matalim ang kotsilyo. Kung gagalaw ka, masusugatan ka. Huwag kang mag-alala, Julia. Matatapos din ang problemang to. Pinapangako pwede ko. kami maghintay habang buhay, Ho Cheng. Pero mananatili ka rin dito, hindi ba? Pero diyan ka nagkakamali. Ingat, Tito Martin! Gagamitin ni Ho-Ching ang kanyang kapangyarihan! Sa palagay niyo ba, matatakot ako sa inyo mga balat espada? Ipapakita ko sa inyo ang tunay kong sandata. Makikita niyo ang aking kapangyarihan. Ang kasulatan!
malaman. Julio, alam mo ba kung nasan tayo? Hindi ko alam, Julia. Kanina lang tayo ay Julio, Julio, natatakot ako. Tingnan mo, halimaw na yun. Ilusyon lamang yan, Julia. Tinatakot lamang tayo ni Hoche. Tinatawagan namin ay kalamas pitong kapangyarihan upang tanggalin ang mga halimaw. Kayo sa kamatayan, kukunin ko ang pabuya mula sa Reyna Dowager. Pinilit niyo akong gawin ito. Kawawa naman kayo. Tinatawagan namin ang ikalawa sa 7 kapangyarihan upang bigyan kami ng kalasag. Walang sino mang makakapasok sa lungga ni Hocheng. Kamatayan lamang ang tanging daan. Kung sino man na nagturo sa inyo para gamitin ang kapangyarihan, magaling siya, pero hindi rin makakatulong sa inyo. Tinatawagan namin ang ikatlong kapangyarihan. Kapangyarihan pagsarahin ng lahat ng bagay. Ngayon, bago kayo magpaalam, pagmasdan ang tunay kong kanyuhan. Pagmasdan ang espiritu ni Hocheng, ang ganap na kapangyarihan. Ano yan? Yan ang kanyang utak. Ang utak ng kasamaan. Yun ang kailangan natin puntiryahin. Ang ikapitong kapangyarihan, Julio. Manghihina tayo tapos hindi natin alam kung anong mangyayari. Yun na lamang ang ating pag-asa, Julia. Hindi na natin siya mapipigilan pa. Sisimulan na natin ang ulin yung paglalakbay patungo sa langit. Tinatawagan namin ang ikapitong kapangyarihan upang pigilan ang espiritu ni Hocheng. Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Isipin mo mabuti, Julia. Isipin mo. Kailangan nating matalo ang kapatid kasamaan. Mahahunghang! Wawasakin ko kayong dalawa! Isa kang masamang halimaw. Gusto namin sirain mo ang sarili mo. Sumpain kayo! Sinira niyo ang aking kapangyarihan pero hindi ako! Ngayon, magbabayad kayo sa ginawa niyo! Julia, hawakan mo kamay ko. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Katapusan na ng kapal ng tadhana! Natalo siya! Tuluyan na nawala si Hocheng! At ngayon, ano naman ang gagawin namin sa'yo? Parang awa niyo na! Sasama na lamang ako sa inyo! Huwag niyo akong iiyong kay Pudong! Si Podong? Oo, si Pudong! Alam namin papunta na siya sa templo. Papatayin niya ako kapag nalaman niyang pinakawalan ko ang kambal. Kailangan na nating umalis dito. Kapag dumating si Podong... Magpapaiwan ako rito! Kasama ang asong ito! Teka sandali. Mas makakabuti siguro. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Kailangan niyong umalis. Nasa kamay niyo ang kinabukasan ng China. At isa lamang akong hamak na pirata. Hindi ka hamak na pirata. Isa kang tao na ginagalang naming lahat. Kung totoong sinasabi mo, sabihin mo yan kapag patay na ako. Kung mapapatay ako, siyempre. Ngayon, sige na. Umalis na kayo ngayon din. Sasama ako sa kanila. Ayoko pang mamatay. Kahit sino ayaw mamatay. Pero may mga bagay na may halagang ialay ang ating buhay. Tumigil ka sa pag-iyak na parang matandang babae, Wuklo. May haharapin pa tayong laban. At lalaban ako hanggang sa huling hininga. Pagtataya ng sariling buhay, nagpasya si Kung Lee na tulungang makatakas sina Julio at Julia kasama sina Martin Garcon at Professor Ledoux. Makarating kaya ang kambal sa templo ng Heavenly Harmony? Huwag kaligtaang panoorin ang susunod na kabanata ng Julio at Julia, ang kambal ng tadhana.